nating pag-aaral, babalikan natin yung mga foundations natin, tinatawag na ugat ng ating pananampalataya. Yung foundation po yun ng basic knowledge kung saan po papayag ng Panginoon sa atin kung ano ang dapat nating malaman kung bakit po ang mga tao ay kailangan nilang makilala ang Panginoon. Kailangan po nilang sumampalataya at magkaroon po sila ng relationship sa Kanya sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon, ang may pangaral natin ng mabuting balita. At the same time, natuturuan po tayo kung paano po tayo mag-share, mag-share sa Panginoon. So ito pong gagawin natin, babalikan lang natin yung mga outline na nakaraan. Pero pinaganda po natin dahil meron po tayong tinatawag na PowerPoint. Okay? So ito po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Okay, ito pong pag-aaralan natin. So kung meron po kayong ballpen, kung gusto ninyong kopyahin ito, kaya i-transfer ko na lang sa inyo. Kung interesado kayo, ipadala ko na lang po sa inyo. Okay, pag-aaralan po natin ngayon yung basic truth. Ang lahat ng tao dapat ipanganak mula sa itaas. Okay? So bakit po ang lahat ng tao ay dapat ipanganak mula sa itaas? Anong ibig po sabihin dito? Kasi po, lingid sa ating pong kaalaman o lingid sa mga tao na kailangan po nilang malaman na merong pong pangalawang kapanganakan ng tao para pupunta po siya sa langit. Yung tinatawag nilang born again. Ano? Ang born again, akala ng iba, bagong relihiyon. Hindi po. Ang born again, utos ng Diyos yan. Gawa ng Diyos. Para pag sigurado kang pupunta ka ng langit. Ganun po yun eh. No? So ang lahat ng tao dapat ipanganak mula sa itaas. Kasi po, naipanganak na tayo mula sa baba. Okay? At kailangan naman tayong may panganak na muli mula sa itaas. Ready na po ba kayo? Amen. Amen. So ito po yung ating panimula. May dalawang uri po ng kapanganakan. Tandaan natin, ang dalawang kapanganakan na ito, pag dumaan lang tayo dun sa isa, hindi ho tayo pupunta ng langit. Dapat may panganak tayo sa dalawang klase ng uri ng kapanganakan. Meron pong kapanganakang physical birth o yung buhay natin dito sa lupa, ang tinatawag nating earthly life. Ano? Kaya ang ating buhay ngayon, earthly life, naisilang tayo sa pamamagitan ng ating nanay at tatay. Pero tandaan po natin, meron din pong spiritual birth. Itong spiritual birth na ito yung paraan ng Diyos para naman magpatuloy yung buhay natin doon sa langit. Amen? So, physical birth and spiritual birth. Ngayon, pag physical birth lang po yung ating kinabuhay dito sa lupa at hindi tayo naisilang na muli sa eternal life, automatic po pupunta tayo sa impyerno. Kasi yung spiritual birth na ito yung ginagawa ng Diyos para habang nabubuhay ka sa lupa, sa earthly life mo, pag meron kang karanasang naisilang na muli sa Espiritu ng Diyos, iyon na ang paraan ng Diyos na ikaw ay pupunta sa langit. Amen po ba? Hello? Narinig niyo po ba ako? Amen. So next. Tandaan po natin, meron pong pagkakasilang sa spiritual birth. Isinilang po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat po ang lahat ng tao, kaya natin nire-list out yan,
Kaya po natin sila pinapahayagan kasi po merong sikreto ang Diyos na kailangan ang lahat ng tao makilala siya ng lubusan. Ano? Sa pamamagitan ng spiritual birth na ito, magkakaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Okay? Ang pagkakasilang po ng ang pagkakasilang natin sa spiritual birth ay hindi po kagagawan ng tao. Hindi kagagawan ng tatay at nanay natin. Ito po ay kagagawan ng Diyos. Ano? Ngayon po, paano po gagawin ng Diyos yan sa mga tao? Kaya ito po, makinig kayo mabuti dahil pagkatapos po ng outline na ito, makikilala ninyo kung ano po ang plano ng Diyos sa lahat ng tao. No? Sa John 1:13, ito po yung mga born again. Isinilang sila ayon sa kalooban ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao. Okay, so ang pagiging anak po ng Diyos ay hindi gawa ng tatay na nanay natin. Hindi yung nakagisnan nating tradisyon. Okay? Meron pong pagiging anak ng Diyos, ang Diyos mismo ang gagawa, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig po sabihin, ang spiritual birth na pinag-aaralan po natin ngayon, hindi po kayang gawin ng tao yan. Gagawin ng Diyos yan. So, kaya pinapahayag namin sa inyo, ang gagawin ng Diyos na yan, kailangan base doon sa naririnig nyo ngayon. Okay. Tandaan po natin sa John 3:3, yung mga tao po na hindi po isinilang pamamagitan ng spiritual birth na ito, ay hindi po makakakita ng paghahari ng Diyos. So ako po naniniwala na tayo po ngayon ay habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay hindi para maborn again tayo ngayon. Ito po ay para tandaan na tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Kung paano po natin i-share yung salita ng Panginoon. Ito po ay part ng ating pag-aaral kung paano po ninyo i-share si Lord. Okay? At ano po ang gagawin ni Lord Jesus sa atin kapag ibinahagi natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Okay? Kailangan po, pag sinishare natin si Lord, isa sa mga pag-share natin, ang dapat niyong malaman, yung lahat po ng nakikinig sa inyo ay dapat ma-born again. Okay? Ito po sabi ni Jesus tungkol sa spiritual birth. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, sabi niya kay Nicodemus. Malibang ipanganak na muli, okay, sabihin ng ipinanganak na muli, hindi lang yung physical birth, doon ka mabubuhay, yung earthly life mo. Kailangan mong malaman na dapat kang may panganak na muli. Okay? Saan? Tandaan mo, sabi ni Jesus, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, ibig sabihin ng isang tao, lahat ng tao dapat ipanganak na muli. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano pong hindi makikita? Una, yung mga naboborn again lang, yun lang ang nagkaka-interest, makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Ang unang-una pong gagawin ng Panginoon kapag naipanganak kang muli, yung spiritual birth, doon mo malalaman na magkaka-interest ka, magkakaroon ka magkakaroon ka ng pagmamahal sa Diyos, magkakaroon ka ng pagmamahal sa salita niya, magkaka-interest ka dahil unti-unti mong makikita ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, yung natural talagang pagkatapos mong mamatay, hindi mo talaga makikita literal yung kaharian ng Diyos kung hindi ka mababorn again. Okay? Sasabi po ng Panginoon, malibang ipanganak kang muli, hindi mo makikita ang revelation ng paghahari ng Diyos o salita ng Diyos. At hindi ka rin makakarating doon sa langit.
Ang sabi po doon sa footnotes, yung ipanganak na muli, merong ibang translation sabi dito, malibang ipanganak mula sa itaas, sabi po dito. So yung pong footnotes doon, merong ibang translation, malibang ipanganak ka mula sa itaas, hindi mo makikita yung paghahari ng Diyos. Amen po ba? Next. Sabi po sa John 3:4-5 na ang lahat po ng tao dapat ipanganak sa tubig at sa Espiritu Santo. Ganito lang po sabi ng Panginoon. Sabi ni Nicodemo, paano may papanganak pang muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Okay, so ito po pinag-aaralan natin kasi po naka-record ito. Ilalagay natin sa YouTube, naka-live tayo sa Facebook ngayon. Ito po turo doon sa mga alam na nila, meron kayong guideline. Meron kayong kokopyahing outline kung paano po nyo share si Lord sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, sa mga baby Christians, doon sa mga hindi pa nila tinatanggap si Lord bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon naman po, yung mga pag nakinig dito, yung mga hindi pa na born again, mabo-born again. Amen po ba? So sabi po dito ni Nicodemo, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Si Nicodemo po isa siyang Pariseo, isa siyang pare. Nag-aral siya ng Pentateuch o yung 5 unang libro ng Bible. Yung Genesis, Exodus, Deuteronomy, saka po yung Leviticus, saka yung Numbers. Yung pong 5 books ng Bible na yan, kabisado nila. No? Kaya lang po, pag nung nakausap ni Nicodemo, si Jesus, kahit pari siya, napakababaw ng kanyang katwiran. Sabi niya, pwede pa bang pumasok yung isang tao sa nanay niya, ngayong matanda na siya, and laki-laki niya na? Papasok pa ba sa satan ng nanay niya? Sabi niya. Sabi ni Jesus, tandaan mo, Nicodemo, ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao, sabi niya gano'n, maliban yung mga tao, ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. So dapat maipanganak ang tao sa dalawa, tubig at Espiritu Santo. Ngayon pag-aaralan natin, anong ibig sabihin ni Jesus na kailangan ang mga tao ay maipanganak sa tubig at maipanganak at the same time sa Espiritu Santo? Bakit? Kasi po, pag ang tao hindi na ipanganak sa tubig at sa Espiritu Santo, kailanman hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus. Si Jesus po ang nagsasabi rito, pag ang isang tao, hindi siya nakapakinig ng salita ng Diyos, katulad ng pangangaral na ito, at hindi niya alam na merong pangkapanganakan sa tubig at merong kapanganakan sa Espiritu Santo, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pag namatay siya, diretso siya sa impyerno. Next. Ano po ang kapanganakan sa tubig? Kasi para malaman po natin na ang Diyos po, Jesus, meron siyang nilalagay sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Meron siyang ibinibigay. Ano? Pag hindi pa po kayo Kristiyano, pag hindi pa po ninyo alam ang salita ni Jesus Christ, pag hindi po natin pinag-aaralan pa, hindi pa pumapasok sa ating puso yung salita ng Panginoon, hindi natin maunawaan ito. Pero dahil po ang Panginoon, pinapaalam niya sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataong makinig ng salita ng Diyos, in-explain niya ngayon sa atin kung ano ang mga ginagawa ng Panginoon doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito ay kapanganakan sa tubig. Okay, pag-aralan natin ngayon yung dalawang uri
na ipapanganak sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, malalaman natin ngayon, ano ba yung tubig? Ano ba yung Holy Spirit na dapat ipanganak sa atin? Ano? Ito sabi ni Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, sabi niya doon sa Samaritana. Alam niyo ba si Jesus, meron siyang kaloob. May binibigay siya. Ito dapat nating malaman. Pag hindi natin ito alam, mamimiss natin ito. Sabi ni Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa'yo ng inumin, sabi niya sa Samaritana, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Si Jesus, meron siyang ipinapanganak doon sa mga sumasampalataya sa Kanya ng isang klaseng tubig. Hindi tubig na iniinom natin ngayon, ha? Hindi galing sa gripo. Hindi galing sa poso. Hindi galing sa SureSafe. Ang tubig na ito galing kay Jesus. Ang tawag ni Jesus, tubig na nagbibigay buhay. Tapos sabi sa 11, nagsalita ang babae. Ginoo, malalim na balong ito, wala ka namang pansalo. Sabi niya kasi si Jesus humihingi siya ng inumin eh. Pero imbis na siya ang bigyan ng inumin, nag-alok siya ng tubig na nagbibigay buhay. Sabi nga ng babae, sa kakukuha ng tubig na nagbibigay buhay. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit pa kababa sa kanya? Sabi ng babae. Sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Yung tinutukoy ni Jesus dito, yung balon. Kung saan kumukuha ng tubig yung babae. Kasi umihingi ng tubig si Jesus doon sa Samaritana. Ngunit ang sino mang uminom, sabi ni Jesus, ito yung tubig na sinasabi niyang dapat ipanganak sa atin. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ito ba yung tubig na to? Okay. Tayo ba meron ganito o dapat pa nating hanapin? Sabi niya, ang tubig na ibibigay ko, sabi ni Jesus, ay magiging batis sa loob niya. So ibig sabihin yung tubig na yun, hindi iniinom. Ang tubig na ito, ibinibigay ito ni Jesus, kusa. Ano? Kaya pag magpe-pray tayo kay Lord, pag magde-devotion tayo kay Lord, pag malalim ang ating prayer life sa Panginoon, yung tubig na ito aapaw doon sa dibdib natin. Ano? Aapaw doon sa ating belly. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Siguro ito, namimiss kahit siguro Kristiyano, namimiss pa rin ito eh. Hindi pa alam kung paano kukunin tong tubig na ito eh. Ito po, ano sa atin ito, challenge. Bilang isang Kristiyano, aminado po tayo, hindi lahat tayo dinadaluyan ng batis na ito ng tubig na binibigay ni Jesus. Oo, na-born again tayo, pero pag kulang tayo sa prayer life, kulang tayo sa pagbabasa ng Bible, kulang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung tubig na ito, mamimiss natin sa totoo lang. Sabi po dito ni Jesus, sinabi ng babae, Ginoo, sabi ng babae, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw. Niparito pa upang sumalok mo niya kala ng babae. Pag binigyan siya ng tubig ng buhay ni Jesus Christ, hindi na siya sasalok pang muli doon sa balon. So ngayon po ang ipinapakita lang ng Panginoon sa atin. Tayo po hindi naniniwala lang sa Diyos na walang ginagawa ang Diyos sa atin. Si Jesus po, pag pinaniwalaan natin, meron siyang gagawin sa loob natin. Ibig sabihin, buhay siya. Ibig sabihin, kumikilos siya. Ibig sabihin, hindi lang siya Diyos na parang pinapaniwalaan mo. No. Meron siyang power. Meron siyang pinagkakaloob ng tubig. Ito yung tubig na sinasabi nating presensya ng Diyos. So yung mga taong punong-puno ng presensya ng Diyos, yun yung mga taong ginagamit mightily ni Jesus Christ. Kaya dapat po nating malaman
na meron po tayong dapat kunin sa Panginoon na pinagkakalob sa atin yung kapanganakan sa tubig. Yan po yung presensya ng Panginoon. Kaya pag wala pa po tayong presensya ng Panginoon, malamang meron tayong na-miss. Amen? Ito po. At dapat po nating malaman din, meron din tayong kapanganakan sa Espiritu Santo. Ang kapanganakan sa Espiritu Santo na ito yung sinasabi ni Pedro sa Gawa 2:38-39, na kapag ang mga tao nakinig ng salita ng Diyos for the first time at sumunod sila sa binibilin ni Pedro, sabi niya, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Ang Diyos po, si Jesus Christ, pag naipangaral sa isang tao ang pangalan niya bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas, ang idinidiman ni Jesus, okay, narinig mo ang salita ng Diyos, pero bago mo matanggap yung kapanganakan sa Espiritu Santo, dapat po dumaan muna tayo sa prosesong ganito. Magsisi muna tayo, talikuran ng mga kasalanan, at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Tandaan po natin, si Jesus Christ, pag ipinapangaral po natin siya, nagdidiman po si Lord na ang lahat ng tao gusto niyang patawarin. Kasi lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao hindi naniniwala sa Kanya, nagkakasala yun. Ngayon, paano niya patatawarin? Una, ipapangaral muna ang salita niya. Ipapangaral mismo si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang gospel eh. Kailangan ng tao, may dala natin doon sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang kasalanan. Doon lang po patatawarin ng Panginoon yung tao. Okay? At the same time, hindi lang niya patatawarin. Ito po ang gagawin niya. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya po ang mga naboborn again sila sa Holy Spirit kasi after na magsisi ang tao, tumalikod sa kanilang kasalanan at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, doon lang sila patatawarin ni Jesus. At doon lang nila tatanggapin ang Holy Spirit. Sapagkat pangako po ito, kapatid. Sabihin nyo sa mga sinesharean ninyo na kailangan nilang magkaroon ng tubig at Espiritu Santo sa buhay nila. Kung hindi, hindi sila pupunta sa langit. Kung hindi, di nila makikita ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, hindi sila makakapasok doon. Ang makakapasok lang sa kaharian ng Diyos, yung mga nakakita at yung mga na born again sa spiritual, sa pangalawang pagkasilang, sabi po doon. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Hindi lang po para sa atin ang pangako ng Diyos, kundi para sa lahat ng tao. Walang exemption. Kasi dapat ang lahat ng taong nakikinig ng salita ng Diyos dumaan sa prosesong ito. Kung hindi, kawawa po silang lahat. Kawawa po tayong lahat. Sapagkat pinaalam na ng Panginoon sa atin kung anong dapat nating gawin. Oo, tinanggap natin si Lord. Pero kailangan nyo rin pong ibahagi. Kailangan nyong i-share si Lord sa ibang tao. Sapagkat yun po ang utos ng Panginoon. Ipaalam sa lahat ng tao na meron pong kapanganakan maguli na kung saan ang Panginoong Yesus ay ready po siyang maghari sa buhay nila. Ano? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo. At para sa inyong mga anak. At sa lahat ng nasa malayo. Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po ba ang Panginoong Hesus, tinatawag niya ang lahat ng tao. Wala pong exemption. Ngayon, yung pupunta sa impyerno, nasa tao na lang po na ayaw tumanggap, na ayaw sumunod sa Panginoon. Okay, i-share po natin itong born again process na ito. Kung tanggapin nila si Lord, praise God. Kung hindi nila tatanggapin, hindi nyo na po kasalanan yun. At least, binahagi na po natin sa kanila
kung ano pong sinasabi ni Jesus na ang lahat ng tao ay dapat ma-born again. Amen? Next. Bakit kailangan po itong mangyari? Bakit kailangan pong ma-born again ang tao sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo? Ano po bang ginagawa ng Diyos sa tao? Unang-una po, hindi lahat ng tao automatic anak ng Diyos. Amen? Ang lahat po ng tao bago maging anak ng Diyos, kailangan muna silang magkaroon ng spiritual birth. Alam niyo po bakit? Ito po. Para po tayo maging mga anak ng Diyos, kailangan ito muna ang gagawin natin. Okay? Para tayo maging mga anak ng Diyos, okay, hindi po lahat anak ng Diyos ha. Kasi po merong relihiyon sinasabi nila, lahat daw ng tao anak ng Diyos. Hindi po totoo yun. Malalaman natin ngayon ng salita ng Diyos ang magsasalita na hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Ito po. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Tandaan po natin, yung lahat lamang tumanggap, kanino? Kay Jesus. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung iba ang tinanggap mo, hindi si Jesus. Iba ang sinasamba mo, hindi si Jesus. Iba ang paniniwala mo, hindi si Jesus. Paano ka magiging anak ng Diyos? Ang mga anak lamang ng Diyos, yung lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kakagustuhan o kagagawan ng tao. Naging anak sila ng Diyos, hindi dahil sa tatay at nanay nila, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Tumanggap ka, sumampalataya kay Jesus, bibigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen po ba? Okay, next. Okay, so ibig po sabihin ano pong ginawa ng Panginoon pag ang isang tao na born again? Okay, bakit sila nagiging anak ng Diyos? Kasi po dito sa verse 14 ng Romans 8:14-16, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba kung sino yung mga anak ng Diyos? Sabi po ni Pablo, yung mga pinapatnubayan lang ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong dinagdagan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Okay? Yung mga taong tinanggap si Lord Jesus bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas at binigyan sila ng Espiritu niya, okay? Yung mga na-born again doon sa Espiritu ni Kristo, at ngayon nung after nilang ma-born again, pinapatnubayan sila ng Holy Spirit, sila lang po yung mga anak ng Diyos. Pag ang isang tao, hindi siya siguradong pinapatnubayan siya ng Espiritu ng Diyos, hindi anak ng Diyos yun. Amen? Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sabi po dito, sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Alam niyo po bang ginagawa ng Diyos? Lahat ng tumatanggap kay Jesus bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas, kinukup-kup ng Diyos yan. Paano? Nilalagyan niya ng Holy Spirit niya. Ibig sabihin, si Jesus, yung pamamaraan niya, after mo siyang tanggapin, after mo siyang sampalatayanan, sabi siguro ni Jesus, narinig mo na yung salita ko, palagi kong sinasabi ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon tinanggap mo ako bilang sarili mong Panginoon tagapagligtas. Anong gagawin ko sa iyo? Bibigay ko sa iyo ngayon yung Holy Spirit.
ilalagay ko sa katawan mo. Idadagdagan kita. Okay? Para yung Holy Spirit ko, yan yung tatak mo na anak kita. Kaya po naging anak ng Diyos yung mga taong sumampalataya kay Jesus Christ kasi si Jesus may dinagdag siyang Holy Spirit sa katawan natin. Alam niyo po sa verse 16 ito. Kaya tayo tumatawag sa kanya ng ama ko. Pwede lang kayong tumawag ng ama kay Jesus Christ o sa ama niya kapag yung Holy Spirit kasama natin. Sa verse 16 ito. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ibig po sabihin, meron tayong sariling espiritu. Yung maliit na espiritu rito. Meron tayong maliit na espiritu. Kaya pag wala tayong Espiritu Santo na kasama ng maliit nating espiritu, hindi tayo anak ng Diyos. Pero dahil dinagdag ng Panginoon yung Espiritu Santo sa maliit nating espiritu, ngayon anak tayo ng Diyos. Kaya ang Panginoon, alam na alam niya kung sino yung mga anak niya. Yung merong Espiritu Santo. Kasi espiritu niya yun. Okay, so iba pala yung espiritu nating maliit sa espiritu ng Diyos. Opo, magkaiba yan. Tayo po, pag nabuhay dito sa daigdig at namatay tayo na wala tayong Espiritu Santo, huwag na kayong umasang pupunta kayo ng langit. Yun po lamang pong pupunta sa langit, yung mga anak ng Diyos na pinagkalooban ni Jesus Christ ng kanyang Espiritu Santo. Amen po ba? Okay, ito po yung verse kung saan sinasabi ni Pablo na yung buong katauhan ng tao ay consist po ang buong katauhan ng tao ay meron lang po siyang tatlong bahagi, no? Basahin po natin. Sabi ni Pablo, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ibig po sabihin, yung buo nating katauhan ay tatlo po. Maliit nating espiritu, kaluluwa, at katawan. Ngayon po, pag tayo po'y namatay sa tatlong ito at wala yung Espiritu Santo sa atin, tayo po'y pupunta sa impyerno. Basahin po yung previous. Tingnan ninyo sa verse 16. Ganito lang po yan. Pag ang isang tao po hindi pa na born again, ang nangyayari sa kanya, lumalakad siya sa lupa, meron lang siyang tatlong komposisyon. Espiritong maliit, kaluluwa, at katawan. Pero kapag na born again ka, apat ka na. Amen? Apat ka na. Una, meron kang espiritu ng Diyos, yung malit mong espiritu, yung kaluluwa mo at katawan, lumalakad ka ngayon, kasama mo na ang Diyos. Amen po? Okay. So maintindihan niyo po ngayon na ang tao kailangan ma-born again siya para magdagdagan ng Holy Spirit yung buo niyang katauhan. At pag lumakad siya sa lupa, kasama niya ang Diyos. Ganun po ang ibig sabihin doon. Next, alam niyo po ba, kaya binibigyan tayo ng Holy Spirit, binoborn again ng Panginoon, yung kanyang Espiritu sa atin at sa mga taong nakikinig ng kanyang salita. Kasi po, dapat nating malaman, pagdating po ni Jesus, yung pong merong Holy Spirit lamang niya ang kanyang bubuhayin. Okay? So si Jesus, halimbawa, yung isang Christian, namatay siya, nakasama niya ang Holy Spirit. Titignan ni Jesus yung bangkay niya kung namatay siyang kasama niya ang Holy Spirit o namatay siyang wala siyang Holy Spirit. Kaya po si Lord, kapag dumating siya, titignan niya
Kung namuhay ka, nakasama mo ang Holy Spirit. O namuhay kang mag-isa, na wala kang ginawa kundi yung para sa sarili mo lang. Dito natin mababase kung sino yung anak ng Diyos at sinong hindi niya anak. Yung hindi niya anak, nabubuhay sila sa sarili lang nila. Pero yung mga anak ng Diyos, nabubuhay silang kasama nila ang Espiritu ng Diyos. Sabi dito, muli tayong bubuhayin kapag naninirahan sa atin ng Espiritu Santo. Sabi po sa Roma 8:11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu Santo na naninirahan sa inyo. So, sa makatuwid, anong basihan para mabuhay kang mag-uli? Kailangan kang maborn again. Saan? Sa tubig at sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Next. Ano po ang dapat nating gawin? Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, kay Jesus. Paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya? Ito po, yung ginagawa natin ngayon, magkakaroon na kayo ng pananampalataya kay Jesus. Sabi po sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung pong pananampalataya natin ngayon, dinidevelop ni Jesus. Pagpatuloy tayo nakikinig at nakikinig ng pangangaral tungkol kay Jesus, si Jesus, binoborn again ka na at nilalagay niya na ang banal na Espiritu sa iyo. At ginagawa ka niya ng anak niya. At pagkatapos mong magsisi, pagkatapos mong talikuran ng iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng Panginoon at ipagkakaloob niya sa iyo ang banal na Espiritu bilang kanyang pangako sa atin na tayo bubuhayin mag-uli sa pagdating ng kanyang karangalan at kadakilaan. Amen po ba? Next. Alam niyo po ba, pag ang isang tao nakikinig ng salita ng Panginoon, doon po isinisilang ng Panginoon yung kanyang Espiritu Santo. Sabi po sa unang Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, tingnan mo, muli kayong na-born again, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ibig po sabihin, talagang sangkap ng pangangaral yung salita ng Diyos upang mabuhay ang Diyos sa mga taong nakikinig at tumatanggap ng kanyang salita. Sabi niya, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binsing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Amen po? Ano po ang dapat nating gawin? Ito po, kapatid. Dapat ipangaral po natin sa lahat ng tao na sila po ay dapat magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kasi po, pag hindi tayo nagsisi, tumalikod sa ating kasalanan, at hindi tayo nagpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, hindi tayo patatawarin ng Diyos. At kailanman, hindi niya ipagkakalob sa atin ng Holy Spirit. Pero dahil po naranasan natin ito, at tayo po ngayon ay Kristiyano na, tayo po ngayon ay anak na ng Diyos, na tayo po ngayon ay marami ng kaalaman tungkol sa Kanya. Ano pong gagawin natin sa nalalaman natin? Alam niyo po ba sabi ni Jesus Christ? Ang nakakaalam ng dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Pilitin po nating ma-invite yung ating mahal sa buhay. Hindi lang po para sa atin ang kaligtasan. Ang kaligtasan para po sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, para sa mga taong tatawagin ng Panginoon. Kaya kung magpapakasipag tayo na mangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos po gagamitin tayo mightily. Amen po ba? Kung ito man po ay basic, alam nyo na po, meron na kayong outline, kopyahin nyo na lang yan.
Di pangaral niyo po ang salita ng Panginoon. Sana po nakatulong ng malaki ang pangangaral na ito. Sabi po sa John 3:16, mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong mapahamak sa impyerno. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, John 3:16-18, sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Okay? Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak ay Jesus. Hindi nahahatulan. Alam niyo po ba ang basis ng kaligtasan? Simple lang. Pag wala ka kay Jesus, mabait ka o hindi, impyerno ka pa rin. Kasi po ito ang basis lang sa verse 18. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Oo, mabait ka. Pero pag hindi ka sumampalataya kay Jesus, pupunta ka pa rin sa impyerno. Lahat ng taong mabait, masama, pag wala kay Jesus, sigurado yun, pupunta ng impyerno. Sabi nga po, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Bakit po ang hindi sumampalataya kay Jesus siguradong pupunta sa impyerno kahit mabait siya? Alam niyo po, hindi base sa Panginoon yung mabait ka. Ang base sa Panginoon, na born again ka ba? Tinanggap mo ba yung Holy Spirit na siyang magbabangon sa iyo sa mga patay balang araw? Ganun po ang ibig sabihin dito. Pag wala ka kay Jesus, wala kang Holy Spirit. Kaya wag na tayong umasa. Hindi ho totoo yun. Mabait naman ako eh. Marami akong tinulungan. Hindi ho yun ang basihan. Ang basihan, anak ka ba ng Diyos? Tinanggap mo ba yung tubig? Tinanggap mo ba yung Holy Spirit? Nagsisi ka ba? Tumalikod ka ba? Pinatawad ka ba ng Diyos? Na-receive mo ba yung pangako? Amen? Kaya po itong John 3:16-18 ito, meron pong malawak na kahulugan yan. Hindi ho lang tayo sa 16, hanggang 18 tayo. Next. At tandaan po natin, si Jesus lang ang daan papunta sa Ama. Si Jesus lang ang daan papunta sa langit. Bakit? Kasi po siya lang ang nagkakaloob ng Holy Spirit. Sa lahat ng Diyos-Diyosan sa buong mundo, si Jesus lang po ang totoo. Si Jesus lang po ang daan. Pag hindi tayo dumaan kay Jesus, hindi ka makakapunta ng langit kasi si Jesus yung daan. Amen? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama. Walang pupunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Kaya kailangan po natin ng tagapagligtas eh. Nisip po ba natin pupunta tayo ng langit na hindi tayo dumadaan sa tagapagligtas? Tandaan po natin si Jesus, pag wala siya sa buhay natin, kailanman hindi tayo pupunta ng langit. Kung hindi tayo pupunta ng langit, saan tayo pupunta? Dalawa lang naman po ang destinasyon ng tao, langit o impyerno. Next. Pagdating po sa kaligtasan, ganun din. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig. Okay? So huwag na po tayong maghanap pa ng iba-ibang pangalan. Si Jesus lang po ang ibinigay ng Diyos sa mga tao. Sabi ng Diyos Ama, huwag na kasi kayong humanap pa ng ibang pangalan. Alisin nyo na sa isip at puso ninyo yung mga nakagisnan nating tradisyon. Wala dyan ng Diyos. Wala dyan ng Holy Spirit. Wala dyan ng pangako. Wala dyan ng kaligtasan. Asan? Nasa anak ko, sabi ni God. So, kung si God meron siyang anak, ibinigay niya na sa atin, ano pa bang kailangan natin? Wala na. Yun na po talaga. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Next. Okay. So marami pong salamat. Ang panalangin ko po, natuto kayo. Lahat po ng nasa live Facebook, hinahamon po tayo ng Diyos na
magkaroon po tayo ng abilidad na mag-share po ng salita ng Diyos sa ibang tao. Kopyahin nyo na lang po yung mga verses na yan. Alam ko po gagamitin tayo ng Panginoon. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Maraming po salamat. Back to the Amen. Okay. Meron po bang